So ito mga kapatid, magre-react po tayo ngayon no sa paliwanag ni Madam Rowena Guanzon matapos po niyang alipustahin no yung mag-asawa doon sa mall ng Rockwell. And eto mga kababayan kasi napanood ko na ng pahapyaw itong kanyang paliwanag mga kapatid. And in my personal opinion mga kapatid, ang masasabi ko lang ay medyo kupal, no? Itong si Rowena Guanzon. And maya-maya mga kababayan, ipapaliwanag ko yan sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin muna natin to mga kababayan, itong kanyang paliwanag dito at bigyan po natin no, ng ating personal na opinion at reaction. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At sabi dito, di naman ako nagalit kung hindi sukdulan yung injustice, di ba? Saan ang injustice dun? No, pinahiya mo ngayon tao Oh, kung ano-anong pang iinsulto yung binitawan mo laban doon sa mag-asawang yun. At isa pa, nakalimutan mo yata, madam, na isa kang abogada. No? Dapat may proper decorum ka. No? Kahit gaano kalala yung sitwasyon, dapat alam mo maging kung paano alam mo yun, gawin yung sarili mong kalmado no sa bawat sitwasyon. Pero doon, madam, no? Nakita naman namin na parang loose na loose ka, no? Doon sa ginawa mong pang-aalipusta doon sa dalawang tao no sa loob ng mall. Nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Parang lumalabas dito mga kapatid na siya pa yung agrabyado, no? Parang lumalabas pa dito ngayon, no, na siya yung inapi. Pero kitang-kita naman natin sa video mga kababayan na siya talaga, no, yung literal na inalipusta at minaliit yung dalawang tao. Biruin mo, sabihan mo ba naman? Kala mo kung sino kang mayaman, wala ka namang Rolex, no? Wala ka namang Gucci. 'Di ba? Nagbanggit siya ng mga ganyan. Ginamit niya yung mga brand na yan, mga kapatid, para alipustahin yung tao. Oh. Pero dito sa kanyang tawag nito, sa kanyang paliwanag, mga kababayan, parang siya pa yung agrabyado dito at siya pa yung kinawawa. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero mataas pala blood pressure mo bakit nagala-gala ka pa? Di ba? Parang lumalabas dito mga kapatid, kaya ganon yung kanyang naging reaction doon sa mall. Baka hindi siya nakainom ng maintenance niya. High blood pala siya Dapat pagka mga ganyan, dapat siguraduhin mo bago ka maggagagala dyan sa kung saan mang mall, nainom mo yung maintenance mo, no, para mapanatili mo yung sarili mong kalmado, no, sa lahat ng oras. Para lumalabas ito mga kababayan, hindi yata nakainom ng maintenance to mga kapatid, kaya kaunting kwan lang, no, problema, sumabog agad itong si Madam Rowena Guanzon. it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? So, ang tanong, saan ba yung injustice doon sa part na yon? Paano mo nasabing mayroong nangyaring injustice doon? Kung tutuusin nga ikaw yung may ginawang injustice dahil ininsulto mo, no, inalipusta mo yung tao, 'di ba? Pero mga kapatid, no, sa lumalabas dito sa paliwanag ni Rowena Guanzon mga kababayan, na siya talaga yung aping-api sa viral video mga kababayan, Kayo na bahala humusga mga kapatid kung ano sa tingin nyo. Siya ba yung aping-api doon o siya yung nang-api, no, doon sa kanyang viral video? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako. Damay na naman ang presidente dito. Ano bang kinalaman dito ng presidente?
Ang issue dito, yung pagwawala mo sa loob ng mall, bakit nadamay na naman ang presidente dito? Doon sa cathedral, talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Ang tanong, sino ba nagtanong sa'yo kung nag-speech ka doon o hindi? Banat talaga. Ito. Sa ginawa niyang yun, mga kapatid, sa mall, no? Para siya pa yung literal na bangag eh. No? Siya yung literal na bangag, kaya nakagawa siya ng mga ganong klaseng iskandalo. Ang lakas mong tawagin ang presidente na bangag doon sa ginawa mong yun. No? Na kung saan inalipusta mo yung dalawang kawawang nagmumol doon. No? Kitang-kita naman namin na parang lost ka at literal na bangag. No, para siyang ito mga kababayan, base lang ito sa aking obserbasyon, no. Hindi ko sinasabi na itong si Madam ay gumagamit ng illegal na droga, no. Pero base doon mga kapatid sa aking obserbasyon sa kanya, para siya yung klase ng isang gumagamit ng illegal na droga na pag bumaba yung tama, irritable, hindi komportable sa kanyang paligid, mainit ang ulo, no? Kasi mga kababayan, lost siya eh. Kung titignan nyo yung video niya, grabe yung galit niya mga kapatid, at masasabi mong ang lakas ng tama nitong ni Rowena Guanzon. Hindi naman pwedeng palampasin yun pag inaalipusta ka na. Saang part doon na inalipusta ka? Kasi base doon sa viral video mo, kung yun ang pagbabasihan natin, ikaw yung nang alipusta. Minata-mata mo yung tao, sabihan mo ba naman na wala kang Rolex, wala kang Gucci na bag. Yun, literal na pang-aalipusta yun. Ikaw yung nakikita namin doon na nang aalipusta. Pero yung sabihin mong inaalipusta ka, abay, malabo yata yung kwento mo, madam. I-defend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Kwento mo yan Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. So sabi niya dito mga kapatid, ang pinag-ugatan daw ng kanyang pagwawala sa mall ay sinabihan daw pala siya kasi nung mag-asawa na inuubo ka, dapat wala ka dito sa loob ng mall. At dahil lang doon mga kababayan, sinabihan siya ng ganong klaseng bagay mga kapatid, nag-beast mode agad si Madam Rowena Guanzon nyo. So yun yung pinag-ugatan ng kanyang pagwawala. Pero ito mga kababayan, tingnan nyo na lang. Yung mga ganong komento, no, ng tulad dito sa sinabi nung mag-asawa sa kanya, mga kapatid, hindi naman pang-aalipusta yun eh. Para kay Rowena Guanzon mga kababayan, pang-aalipusta daw yun. Pero kung tutuusin mga kapatid, pagiging konserbatibo yun, no? And tandaan mo, nasa loob ka ng mall. Hindi mo alam yung mga ugali ng tao dyan. No? Natural lang na may mga experience ng mga ganyan, nasisitahin ka. Kasi may sarili silang standard sa sarili nila eh. No? Ayaw nila ng mga ganyan eh. Conservative sila sa mga ganyang klaseng tao na umuubo sa tabi nila. Maaalis mo ba yon sa tao? Kahit ako naman eh. No? Naka-aircon yung environment nyo. Tapos may uubo dyan, may babahing dyan. Siguro, hindi ganun kabulgar yung gagawin ko na pagsasabihan kita or sisitahin kita. Pero ipaparamdam ko sa'yo na naaasiwa ako sa presensya mo dahil bumabahing-bahing ka sa loob ng mall, sa tabi ko pa. Kung saan aircon yung environment, tapos yung mga virus na nilalabas mo, umiikot lang dyan. At baka mamaya, mahawa ako. Siguro hindi kita paprangkahin ng ganyan, pero yung mga magiging expression ko, yung mga body expression ko na ipapakita sa'yo, talagang maiinsulto ka. It so happen lang mga kabatid na talagang kinumpronta siya. Ngayon mga kababayan, matatawag mo bang pang-aalipusta yung ganung bagay? Mali na pala ngayon na maging konserbatibo ka para sa iyong sarili.
conservative sila sa mga ganyang ginagawa mo na basta-basta ka na lang bumabahing sa pampublikong lugar, naka-aircon pa kayo. Pang-aalipusta na agad yun. Sige, sabihin natin pang-aalipusta yun para sa'yo. For the sake din sa argumento mo, Madam, nakalimutan mo yata yung tinatawag nating proper decorum. Abogada ka. Abogada ka, Madam. Ganyan ba ang ugali ng isang abogada? Normal ba sa isang abogada na magagaganyan ka? Aalipustahin mo, no? Sa publiko yung tao? Pwede mo naman sana silang kausapin, no? Pwede mo naman sana sabihin sa kanila in a private place na eto sir, pasensya na kayo ganito ganyan. Pero yung magwala ka, no, magsisisigaw ka, mura-murahin mo yung tao, aalipustahin mo yung pagkatao nila, iinsultuhin mo na walang Rolex, walang Gucci. Madam. Baka madisbar tayo niyan, ano? Simple lang yan eh. Hindi mo pwedeng punain yung tao sa pagiging konserbatibo nila. Kung nainsulto ka, pwede mong kausapin in a nice way. Pero yung sabihin mong duro-duruin mo sa harap ng publiko, ibang usapan na yun, Madam. No? Yan po ay defamation na. 'Di ba? And I'm sure alam to ni Rowena Guanzon, mga kapatid, abogada to eh. No? Alam niya yan. Kung anong klaseng batas ang nilabag niya nung gawin niya yun sa mag-asawa, mga kababayan, sa loob ng Rockwell. Tsaka hindi mo pagmamayari yung Rockwell. 'Di ba? Hindi ka hindi ka CEO ng Rockwell. Pare-parehas lang kayong nagsha-shopping diyan. Walang mas nakakataas sa inyo. 'Di ba? Kaya wala kang karapatan na mag-iskandalo sa loob ng mall. Unless na hinaharas ka literal, binabastos ka literal. Yung ganon, nasitahin ka na dapat hindi ka nandito sa loob ng mall dahil umuubo-ubo ka. Pagiging konserbatibo yun, hindi yun pang-aalipusta. Hindi yun pang-iinsulto sa'yo. Kasi totoo naman, di ba? Ikaw, aminado ka naman eh. Na umubo ka eh. Ano mali doon? Masyado ka lang mayabang. Dahil abogada ka eh. Akala mo sobrang sikat mo na. Akala mo lahat ng tao kilala ka. Doon pa nga lang sa sinita ka, ibig sabihin yung tao hindi ka kilala eh. Dahil hindi ka kilala, hindi sila interesado sa mga taong katulad mo. Basic. Doon yun nagsimula. Proud Saka pa siya. ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Yung dalawang inalipos mo, hindi ka nga nila kilala eh. Hindi kasi sila interesado sa mga katulad mong tao. No? Sisitahin ka ba ng ganun-ganon ng mga taong yun kung kilala ka nila? Kaya ka pinagsabihan dahil hindi ka nga nila kilala. Tapos ngayon, nagagalit ka dahil na-butt-hurt yung ego mo. Di ba? Pride mo kasi pinairal mo eh. Syempre mga kapatid, para sa kanya, ordinaryong mga shoppers lang yun. No? Siya abogada tapos pinagsabihan siya ng gano'n. Syempre mga kababayan, yung ego niya, no, medyo tinamaan. Kaya siya nagwala. May pasabi-sabi pa siyang, hindi mo ba ako kilala? Ay, putya. Di ba? Tapos ngayon, gusto mong palabasin na ikaw pa yung agrabyado, ikaw yung inalipusta? Okay ka lang? Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon, gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabi niya, meron daw isa siya. Meron isang tao doon na nilapitan niya. No, dahil parang naano siya. Kumbaga parang nag-sorry daw yata siya. No, tapos na-recognize siya. No? At binanggit yung kanyang apelyido. Miss Guanzon. Ganyan. Pero ito lang mga kapatid. Simple lang. No? Simple lang po yan mga kababayan. No? Bilang abogada, no, at alam mo ang batas, 'di ba?
dapat naging mahinahon ka, no? Kahit naiinsulto na yung pagkatao mo kasi public figure ka, di ba? Di ba? Naaasar ka dahil hindi ka nila na recognize. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na isa ka ng public figure. Bilang isang public figure sana, madam, no, dapat ikaw na lang yung nag-adjust. Regardless kung medyo nabastusan ka doon sa approach nung mag-asawang yun, dapat nag-adjust ka, no? For the sake lang sa imahe mo. Pero sa ginagawa mo kasi yabang mo eh. Ang yabang mo eh. Ayaw mong naaapakan yung pride mo, yung ego mo. At nag-beast mode ka dahil alam mo na yung mga kaaway mo, mga ordinaryong tao lang. Kaya nagawa mo silang ipahiya. Palibasa kasi may sinasandalan kang profession mo eh. 'Di ba? Pero ganun pa man, madam, no, maling-mali ka dun. Palingkera ka lang talaga. No? Palingkera ka lang talaga. Well, ano nga ba ang aasahan natin mga kapatid sa isang Bisaya, 'di ba? Ito kababayan ko 'to eh. Taga Cadiz, kung di ako nagkakamali, taga Cadiz City lang 'to mga kababayan. Ako from Escalante lang ako. And ako alam ko yung ganyang klase ng mga pag-uugali, no? Normal po 'yan mga kapatid sa mga kababayan ko mga Bisaya, yung pagiging iskandalosa. And nakalimutan niya mga kapatid, no, na isa pala siyang professional at isa siyang public figure, no? Nakalimutan ni Attorney Rowena Guanzon 'yon, 'di ba? Pero ganun pa man, hindi ikaw ang inapi. Ikaw yung nang-api base doon sa viral video mo. Ikaw ang nang-api. Hindi ikaw ang kinawawa. Kaya wag mong palabasin dito ngayon na ikaw yung kinawawa doon. Dahil kitang-kita na po ng taong bayan yung ginawa mo. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Sige, sabihin natin nakaka-insulto yung sabihan ka ng ganyan. Kasi sabi daw kasi nung lalaki sa kanya mga kapatid na wala ka bang pera para makabili ka ng face mask? Sabihin na natin nakaka-insulto yun. Pwede mo naman siyang i-educate eh. Pwede mo namang ipakilala yung sarili mo in a nice way eh. 'Di ba? Total, kung tutuusin, may mali ka din naman talaga. May ubo ka, pumunta ka doon, wala kang dalang face mask. 'Di ba? Pwede mo naman sanang i-educate siya na, sir, pasensya na kayo ganito ganon eh. Ako nga pala si Attorney Rowena Guanzon, sikat ako na anti-Marcos. Pwede ka nang, alam mo yun. Tapos pasensya na kayo, sir, kung ganito ganyan pero sana, sir, wag ganito, no? Medyo nakaka-insulto po yata yung mga ganyang kwan nyo. Hindi naman ako kung sinong hampas lupa dyan na pwede mong ganyan-ganyanin. Pwede mo naman sabihin ganyan eh. Hindi mo naman kailangan na magsisisigaw doon, no? At duro-duruin sila. Kita mo mga kapatid, base doon sa viral video na kalat na kalat ngayon sa TikTok tsaka Facebook. Kung titignan natin yung video doon mga kababayan, habang nagrarant itong si Guanzon mga kapatid, yung dalawang mag-asawa kalmado lang. Pinapanood lang siya. No? Pinapanood lang siya, hindi nakikipagsagutan sa kanya. Kasi yung mga yun mga kababayan, syempre ayaw nilang ayaw nilang makita sila sa publiko kung anong klaseng tao sila. And panigurado mga kababayan, noong sinita siya, no, hindi po nakasigaw yung tao. Hindi pa sigaw. Panigurado yun mga kapatid. Base sa obserbasyon ko doon sa viral video, doon ako nagbabase, Kanya nga lang siya kasi mataas ang ego eh. Abogada kasi eh. Ginagamit mo yung batas, no, sa maling paraan. Ginagamit mo yung batas para sa pansarili mong interes. Kaya kung ako, mga kapatid, pwedeng mag-file yung mag-asawa kasi ng disbarment sa kanya. Kung ako dun sa mag-asawa, file lang yun ng disbarment to. Total, matanda na rin naman to. Pwede mag-file yung mag-asawa ng disbarment laban sa kanya. Dahil abogada siya, ganun yung asal niya. Wala eh. Masyadong mapagmataas tong babaeng to mga kababayan eh.
Akala mo kung sino, 'di ba? Nagkaroon lang ng imahe sa mundo ng social media. Akala mo na kung sino, mga kababayan. Akala mo, no, lahat ng tao saludo sa kanya. Ay nako. Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Kita mo yung argumento niya dito. Bawal pala sa kanya na kahit umubo ka minsan. Hindi naman yan yung point dito eh. Nag-iingat lang sila sa mga sarili nila. Kaya conservative sila sa mga ganyang ginawa mo na kung saan umubo-ubo ka sa loob ng mall na wala kang face mask. Mali ba yun? Oh. Ako nga dati mga kapatid, bumahinga lang ako sa loob ng jeep merong sumita sa akin eh. Oh. Bossing, baka pwede namang sa susunod magdala ka ng face mask. O, ginanyan ako. Oh, medyo na-offend ako pero hindi ako nagwala. Oh, dahil tama naman sila eh. 'Di ba? Basic lang 'yan. Oh, konserbatibo sila sa mga ganyang bagay. Maaalis mo ba sa tao 'yan? Hindi naman 'yan sa bawal na pala sa kanila na bumahin ka kahit minsan. Hindi ganyan yung point diyan eh. Ang point diyan is conservative sila sa mga ganyang mga tao, sa mga taong katulad mo na walang disiplina sa sarili. Kasi kung may disiplina ba to sa sarili, alam niyang may ubo siya, hindi siya nagdala ng face mask. Oh. Proper hygiene lang 'yan, madam. Oh. Tapos nagalit ka dahil sinita ka. Ano yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Ano naman ngayon kung hindi sila taga doon? Oh, anong pino-point out mo? Dahil hindi sila taga doon, wala silang karapatang maging conservative doon sa loob ng mall. At ikaw, ikaw yung may karapatan dahil lagi ka doon, kilala ka doon. Oh, ganun ba 'yon, madam? Kasi nung nasa police station na sila, siyempre may mga ID na sila. Pinapulis pa talaga niya, mga kapatid. Oh, kung sino man yung police, na nag-facilitate nitong complaint nitong ni Attorney Rowena Guanzon, hopefully hindi ka naging bias, 'di ba? Hopefully i-apply mo yung tamang batas, dahil may karapatan talagang magreklamo yung mga taong inalipusta niya. Oh. Hindi pa nga alipusta yung sitahin ka na bakit ka umuubo. Dapat nagdala ka ng face mask. Hindi pa nga alipusta yun. Natural lang talaga na may mga taong konserbatibo sa mga ganyang lugar. Ayaw nilang magkasakit sila eh. Ikaw, pabaya ka eh. May ubo ka. Pumasok ka ng mall, wala ka dala-dalang face mask. Sino bang mali dyan? Ko. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the Siya pa talagang may ganang magreklamo. Utang ina. case for unjust fixation and grave oral defamation. Grave oral defamation, unjust vexation daw, tsaka grave oral defamation. O anong tingin mo doon sa pinahiya mo sila, dinuro-duro mo sila, pinagmumura mo sila, hindi ba defamation yun? Hindi ba oral defamation yun, madam? O, baka nakalimutan mong i-review kung ano ang tawag nito. Ibig sabihin ng oral defamation. Paninirang puri, literal yun. O, yung insultuhin mo sila sa harap ng publiko dahil sa pagiging konserbatibo nila, murahin mo sila. Oh, sabihin mo, nakala mo kung sino kayong mayaman. Wala namang kayong Rolex, wala namang kayong Gucci. Oh, pinahiya mo sila at nag-viral yung video. Marami, milyon ang nakakapanood ng nasabing viral video mo. Oh, tapos ikaw pa ngayon ang may ganang magkaso ng grave defamation? Seryoso ba kayo? Ginagamit mo lang yung pagiging abogada mo para depensahan yung mali mo 'Di ba? Kahit sinong abogado naman, mga kapatid, maraming mga abogado, mga kilalang abogado na nag-react dito, sa ginawang ito ni Rowena Guanzon. And maging sila, hindi nila tinutolerate yung ginawa mo. Sabihin lang natin mas may utak ka sa kanila. So sino dapat ang mag-adjust? Ikaw na may utak at alam yung batas o yung mga walang utak? Dapat ikaw.
May utak ka eh. Dapat nag-adjust ka na lang. Oh. Bilang isang public figure, bilang isang kilalang empleyado dati ng gobyerno. Oh. Pero wala eh. Mayabang ka lang talaga dahil abogada ka. Na-insulto kasi yung pagkatao mo. At ang mas worst doon, hindi ka kasi nila na-recognize na ikaw pala si Rowena Guanzon. Last night, kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. So, pag nag-react kami sa ginawa mo, minamalayan ka na namin. Nagte-take advantage na kami sa'yo pag nag-react kami sa hindi magandang asal na pinakita mo doon sa loob ng Rockwell. So yun, no? Ayos din yung defense mechanism mo, Oh. 'Di ba? Pag criticize mo siya, no? Nagte-take advantage ka na agad sa kanya. Hindi naman yung pagkatao mo yung kinikriticize namin eh. Yung maling ginawa mo. Oh. 'Di ba? Hindi naman tao ang issue dito. Ang issue dito, yung hindi magandang asal mo bilang abogada, bilang public figure na ginawa mo doon sa loob ng Rockwell. So ngayon pag nagsalita yung tao laban sa iyo, dahil hindi na nagustuhan yung ginawa mo, mali na agad kami. Ganon pala 'yun. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. So kakasuhan mo ngayon yung nag-upload ng video. 'Di ba? Kakasuhan mo ngayon yung nag-upload ng video. Yan Madam Attorney Guanzon. No. Diyan pa lang sa kinunan ka ng video, isang patunay lang yan na lahat ng tao dyan sa mall ay magkakaiba po ang laman ng utak. Merong iba dyan, edukada. Merong iba din dyan na walang alam sa batas na bawal pala yung ganyang pagkukuha ng video, basta-basta lang sila kumukuha. So dapat, madam, pagtungtong pala ng dalawang paa mo dyan sa mall, dapat nag-adjust ka na agad, in-adjust mo na agad yung sarili mo. No? Nag-adjust ka na kaagad. Tsaka, ito lang yun eh. Kukunan ka ba ng video kung hindi ka nagwala doon? O nandun na tayo sa mali yung nag-upload ng video. Pero mas mali yung inalipusta mo yung tao. Mas mali yung dinuro-duro mo sila, minumura mo sila dahil sa pagiging konserbatibo nila. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can dito pa nga lang kahit hindi mo na i-upload yung isang video mo no, kahit hindi mo na i-upload yon, nakita na namin yung buong katotohanan dito. Pinaliwanag mo na no? Pinaliwanag mo na yung cause and effect. Diba? Yun lang naman importante dito anong pinag-ugatan at ano yung naging epekto sa bandang dulo. Yun lang naman yun pinaliwanag mo na nagalit ka dahil sinita ka, no? Which is part lang yun ng pagiging conservative nila dahil ayaw nilang mahawaan sa sakit mo. Dahil ikaw nga, napaka-reckless mo, no? Wala kang pakialam sa paligid mo, alam mo may ubo ka, pumasok ka ng mall na walang dalang face mask. Di ba? Kahit hindi na namin panoorin yung susunod mong i-upload na video, alam na namin kung sinong tama at sino yung mali. Anyway, mga kapatid, hanggang dito lang tong video na to. Wala mayabang abogada na-hurt lang yung ego niya, mga kababayan. Nagwala na agad siya, pinahiya na agad yung tao. Pwede mo naman sanang kausapin in a nice way. Pwede ka namang mag-request ng security doon na, pwede mo ba kami dalhin doon, no, sa opisina ninyo at doon kami mag-settle. Kanya nga lang, naimbierna ka dahil sinita ka, dahil hindi ka nila kilala na ikaw pala si Rowena Guanzon. And ito, mga kapatid, uulitin ko, no, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. And hindi ko ginawa itong video na to para impluwensyahan kahit paniwalaan nyo.
No, kung hindi kayo agree sa sinasabi ko dito, well, may kanya-kanya naman tayong opinion, nire-respeto natin yan. Kung agree kayo, di good. No, hanggang dito na lang. Adios.